Nun, sa glove box wala namang problema. Sapat na para makapaglagay tayo ng documents. Intelligent rear view mirror at yung pinaka-grab handle niya every time nasasakay tayo dito. Ang napansin ko lang dito sa mga grab handle, lahat meron, except lang yung sa may driver side. Parang dito na lang nireposition yung sa hawakan niya. Lipat naman na tayo sa likod. Pagsakay dito sa upuan, una ko napansin dito ay sa may ceiling niya. Equip ito ng 11 inches flip down rear monitor. Kasama na din ang HDMI input dyan dito sa likod at isa pang USB port. Magkatabi lang sila. Check naman natin itong legroom. Take note, yung sa driver seats, yan na yung driving position ko para sa height na 5'7". Bali kung may sasakay dito na at least 5'7 din, malaki pa yung kanyang legroom. Tama-tama sa long drive, komportable. Kung bitin ka pa naman sa inuupuan mo, adjust mo na lang ito. Dalawa yan, pati yung sa kabilang side pwede mo rin i-adjust. Pakita lang natin sa inyo. Diba? Meron ka pang aircon vents dito sa ibaba at additional USB port. Kanino ko pa napapansin, napakadaming saksakan nito. Retractable itong second row seats na 60-40 split. Kasyang-kasya kahit yung mga 5'7 sa likod. Dahil na-adjust naman yung second row seats. I suggest kapag long trip na, better yung mga kids na lang ang sumakay dito. Patungkol naman dito sa kanya mga cargo space, malaki at marami ka talaga mailalagay. Hindi lang natin maibaba yung upuan gawa ng mga plastic cover. Ang sigurado ko lang, malaki talaga ang cargo space mo. Siya nga pala, ito pala yung presyo ng pinag-uusapan natin. Kung may additional inquiries kayo, pwede nyo tawagan itong number na ito. Ilalagay ko na lang din yung additional info dun sa ibaba ng description box. Contact number, email address, at iba pa. O paano? Napahaba na ata kwentuhan natin. Asahan kita next content ha. Thanks for watching. Bye-bye!